Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, sa Tambayang Makabayan. Ito po, nung nakaraan pong nagdaan pong prayer rally po sa Cebu. Nagsalita rin po ang anak po ng dating Pangulo na si Sebastian Baste, Mayor Baste Duterte. At nagpatutsada po sa Speaker ng Kamara, si Speaker Martin Romualdez na isang sinungaling ang Speaker mga katambay. At nagpatutsada rin po siya sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga katambay. Ito pong speech po ni Mayor Baste, isang Bisaya po. Yung mga nakakaintindi po ng Bisaya, pwede pong mag-comment po dito sa ating section, sa comment section. At pakinggan po natin mga katambay ang speech po ni Mayor Baste. Numutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta ani gyud tanan nga kaya raman unta nimo tarungon o gustuhon na nimo. Kay og dili gani, it's either di gyud nimo kaya kunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Human karon dire kani medyo ang sunod na ko istorya sa inyo, may gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? Mugani. Kapuya, bitaw, sinukod lang. So, may ganahaging unanin. Apo, pagod rin, ang takoy. Inuminom ron ta karon at minggo man, no? Kung nalitay, mambugaw, nakasuray ko rin. O at home man ko kayo, basta na ako rin sa Cebu. Always man. Ako gatuo ko, mas nagagwapa rin kontras na pa. Padapod mo mga gwapa dito kay shortage na. Man, balik na story ha. Karon na ay kani nigawas na ning People's Initiative tuwa man na dito sa Davao. Katong giingon ni Mayor Rama gani nga gikan sa Congress, sakto man to. Kaya dapat manggod ana kung people's youth mugikan sa tao, sa ubos youth. Hindi naglalis na gani no. Nanatay problema daan internally within sa kanang sa coalition nato aning kang sa vice president o sa presidente. Human magdungag pag yun mo problema para nila gusto nila. Ayan po, pinutol na po, masyadong mahaba po ang interview o speech ni Mayor Baste. Pero po, karamihan po ng kanya pong speech sa prayer rally po sa Cebu ay puro po dun sa Kamara, sa speaker po na si Martin Romualdez ng Congress. Siya po ang most of pinaringgan po ni Mayor Baste. Lalo po sa nangyayari nga isinusulong ng Kamara yung People Initiative na sa tingin po ng alkalde talagang meron pong ibang pamamaraan sa plano ang speaker na gagawin sa ating bansa na hindi po talaga sinasabi sa ating mga kababayan. Dahil tama rin naman, dahil nga sa pananaw ni Kamanong, pinauulit-ulit ko lagi sa mga nakaraan na vlog ko, bakit maglalabas ng isang damukal at gagastos ng isang damukal na pera ang Kamara para lang isulong ang charter change o ang People Initiative na PI? Diba? Gagastos nga ka naman. Gumagastos ka ng bilyon, mga advertise na milyon-milyon, magpapapirma ka ng milyon-milyon, di ba? Para lang sa sinasabi mo mga economic provision na sinasabi ng Pangulo, di ba? Kaya si Mayor Baste, isa ring matalinong tao dahil anak ng Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte at isa na ring politiko at mismong yung ama niya
nakikita na ang sinusulong ng Kongreso, lalo ng Kamara, ang pangunguna ng Speaker, may mga agam-agam na talagang palalawigin ng Speaker di umano ang termino, lalong-lalo isusulong na magkaroon ng isang Prime Minister ang ating bansa na hindi na magkakaroon ng botohan pag may Prime Minister, hindi na kailangan ng boto natin, mamamayan, dahil mismong Congress, ang Kamara na, ang gagawa ng botohan kung kailangan palitan ang Prime Minister. Yun po ang nangyayari po sa mga bansa na may Prime Minister. Yung mismong Congress at Senate na ang bubuo po at magbabalangkas kung kailangan palitan na ang Prime Minister. Itama niyo po si Kamanong kung mali po ang tinura ni Kamanong, mga katambay. Yun po ang maliit na nalalaman ni Kamanong about sa mga Prime Minister. At yung palawigin din ang termino ng isang Pangulo at baguhin din yung probisyon ng saligang batas na instead na 6 years, pwede kasi nilang balangkasin yun. Pagka nakuha na nila yung tamang boto para balangkasin ng Chacha, tapos yung People Initiative na tinatawag, yung 1987 Constitution, lahat po pwede na nilang baguhin yun. Dahil ang magbabago na po nun, dahil nakuha na po yung kailangan nila sa taong bayan, lalo yung boto natin, yung pirma natin na sinasabi, magagawa na po nila lahat yun. Pwede na rin po nilang baguhin ang termino ng isang presidente na hindi lang 6 years. Pwede pong gawin yun, mga katamay. Pwede po rin nilang baguhin yung batas na yun po ay hindi lang isang termino ang pagiging presidente. Kamukha ng Amerika, hindi lang isang termino ang Amerika. 2 termino po ang presidente ng Amerika. Kaya lang po sa Amerika, 4 years lang po ang isang termino. Kaya kung makakadalawa po, 8 taon po. Sa Pilipinas kasi, ang umiiral sa saligang batas natin, isang termino lang ang Pangulo na 6 na taon at hindi ka na pwedeng kumandidato ulit na Pangulo. Pero hindi ka naman pinagbabawalan ng batas na ikaw ay tumakbo ng mas mababang posisyon sa Pangulo. Pwede kang tumakbong vice, ang Senado, sa Senate, o sa Congress, sa Kamara. Di ba? O alkalde, o gobernador. Kaya, paglalabas po ng sama ng loob ang anak ng dating presidente na si Sebastian Baste Duterte. Dahil po sa nangyayari, dahil isa rin po siyang politiko at maalam din po siya sa batas. Di ba? Dahil nga naglalabas ka ng limpak na pera ng kaban ng yaman para lang sa PI na hindi tumatama kasi mga kabayan. Sa pananaw ni Kamanong, hindi tamang panahon na ngayon mo i-push yan kung kailan naghihirap ang ating bansa, lalo sa nagtataas ang bilihin. Tapos makikita mo, diyan ka mag-uubos ng pera. Diyan mo ubusin ang kaban ng yaman ng Pilipinas, ng taong bayan. Diyan sa PI na yan. Di ba? Dapat unahin mo muna yung pangangailangan ng mga Pilipino. Di ba? Ibaba mo muna yung mga pangangailangan araw-araw, lalo sa pagkain, lalo ang bigas. Di ba? Nangyayari sa atin ngayon, sa gobyerno natin, mas priority nila yung kanilang sariling interest. Pang sariling interest po ang inuuna nila bago yung taong bayan. Tapos bibigyan lang tayo ng band-aid solution. Di ba? Maglalagay ng mga ilang sinasabi na mga kadiwa na ilang piraso sa buong Pilipinas. Hindi naman makakasapat sa 100 milyon mahigit na tao ng Pilipinas yung nilagay mong kadiwa. Di ba? Na sinasabi mura doon. Tapos babanatan ka ng Kamara ngayon, yung kanilang bagong Pilipinas na karaban, na kung saan probinsya pupunta. Puro band-aid solution ang ginagawa nila sa atin, mga Pilipino. Pero yung sinusulong nila na para sa kanila di umano, nakapakanan, mapalawig ang kanilang mga termino sa bayan, sa gobyerno, ginagastos yan nila ng bilyon-bilyon, di ba? Daan-daang milyon. Samantalang sa mga Pilipino na nagbibigay ng tax para mag-function ang gobyerno, ang solusyon mo, band-aid, di ba? Yun lang po ang tingin ni Kamanong, pananaw ni Kamanong po. Kaya, mga kabayan, ganun po, tiis-tiis po tayo, ganun po talaga.
Sila po ang may kapangyarihan sa ating gobyerno. Ang tangi lang po natin magagawa bilang mga Pilipino, magkomento. Hanggang komento na lang po tayo. Hanggang 6 na taon po na tayo po ay magkokomento kung may nakikita po tayong hindi maganda sa ating gobyerno. Yun lang po mga katambay, si Kamanong po, sa Tambayang Makabayan, nag-iiwan po muli. Mahalin natin ang ating bansa. May pag-asa pa. Siyempre, paglaban natin ito. Bye-bye! Paalam!